sa'yo. Sana pinagkailan mo na lamang ako kay Lucing. Yun na nga ang ginawa ko, Oscar eh. Kaya lang, alam niya ako kasama mo. Kapilit siya eh. Gusto niya na rin magkita kayo. Alam mo, Lucing, kung sa bagay talaga sabik na rin akong makita ko siya. Lalo-lalo na, buntis siya ngayon. Kaya lang alam mo naman ang katatayuan ko. Masyadong delikado. Siguro naman kung hindi ko siya dalawin, baka hindi maintindihan niya ako eh. Ito na yung pinanguha mo sa coconut plantation. Bakit ito lang? Nagre-reklamo na nga ang mga tao eh. Maliit daw ang kita nila ngayon. Teka muna ka, Irving. Akala ko ba'y kaya mo kinuha ang pamamahala ng plantasyon? Eh, para tulungan sila. Bakit mo sila pinukwaltahan? Dahil binibigyan sila ng proteksyon. Kung hindi dahil sa takot sa akin ang kamag-anak ni Congressman Jimenez, matagal sila wala. Yung mga manggagawa, karamihan ay kamag-anak at babaryo. Matagal na silang naghihirap. Bakit hindi natin pabayang makaawon muna? Bago mo sila kaltasan. Paano ang ganas sa sakyan? Kung walang gasolina. Paano papatakbo ng organisasyon? Kung walang pera. Atty. Pelayo. Isa sa mga kliyente niyo ang nagsumbong sa amin. Sinasabi niya na ito raw bahig grupa mo ay kinamkam mo lamang sa kanya. Anong kinamkam? Idinipensa ko sa korte ah. Dahil panalo ka naman ang kaso niyan. Pero binayaran ka naman ang kaso, di ba? Ngunit alim lang mo siya. Napatira mo siya sa isang kontrata para mapasayo ang tahanan ito. Ganyan din ang gagawin ko sa iyo, Atty. Pipirma ka sa isang didokse para mapabalik ang bayad lupa nito sa kanya. Pirma. Eh kung ayaw ko pagirma, papatayin kita. Nasunuri ka naman pala, Atty. Sige, salamat. Siya nga pala, Atty. Palagay ko, ang taong katulad mo ay di na dapat mabuhay. Walang galang ko. Sino mo sa inyo si Judge Lagusa? Ako, bakit? Meron mo sana kung gusto ng ipakita. Kung ako istorbe, baka malasin ako. Talaga papalasin ka, putang ka mo. Pwede. Hindi mo dadagdagan to, impound namin yung truck mo. Bawa naman mo sa isip. Pagigyan natin ito, pare. Wait. Pulang bibigay mo sa amin. Ano? Bigay mo sa akin. Baya-baya. Kita ko eh. Okay, sir. Sir. Ano ba kaso mga kapatan? Lakban, sir. Lakban? Yes, sir. Dating gawin. Halika rito. Alam ko na may lakban. Takbo ka pa na takbo. Ha? Sir, impound natin yung truck, sir. Kulang ang binigay, sir. Kulang ba binigay? Ako na lang magpupuno niya. Hindi na kayo darating. Hindi kayo. Sumunod kayo sa akin. Dito. Dito, tuloy kayo.
Bantayan yung security dito sa safe house, ha? Yes, sir. Naggabi ang Colonel. Naggabi. Ito na lang po mga natitirang kotse, Colonel. Ba, kailangan i-dispose ng mga kotse ito. Ano man? Ay sunod kakainitan ng operation sa anti-carnatic unit. Mga bata naman tayo doon, Colonel. Pero alam mo naman yung mga yun eh. Yung mga mahilig magpalapad na papel. Baka isabit tayo, magkahiyaan lang. Mahirap na. Maganda ito, partner. Lahat ng kakompetensya natin sa negosyo, pwede natin dispatchain. At iyong pumapapel sa anti-carnapping. Gusto tayo, hindi tayo masisisi. Itong hitman. Maliwanag ang sinasamantala nila. Ang pagiging wanted ko. Sabihin man nila na ako at ang grupo natin ang siyang pumatay sa mga biniktima nila. Maniniwala mga alagad ng batas. Matiniin tayo. Lalo-lalo na ako. Sapagkat hindi ako maaaring makalastan para i-depensa ang aking sarili. Oo nga. Yan ang dahilan kung bakit kailangan ko siyang patayin. Meron tayong intelihensya. Mga taong mag-iimbestiga kung sino siya at kung ano ang kanyang modus operandi. Alam kong mayroong koneksyon ang tao yan. Pero malakas din ang ating suporta. Kaya natin. Pare. Sige, pare. Kaya bago ka sasakyan, dali mo na lang dito. Bakit hindi ka makipagsaya sa amin? Ngayon pa na ikaw na kinikilalang hitman ng organisasyon natin. May problema ka, no? Maaari bang tumuloy? Hindi na tama ang ginagawa. Marami na akong pinapatay. Mga taong lang namang kinalaman sa buhay. Pero mas samang tao naman ang pinapatay mo eh. Dapat lang sa kanila yon. At ginagawa mo yun dahil sa ideolohiya natin. Yan nga ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan tayo pumatay? Para mabuhay lamang ideolohiya natin. Kung ganun pala, hindi pa lubos ang pag-iisa mo sa amin. Maraming bagay ka pang dapat matutunan, Oscar. Siguro ba? Dahil ngayon ang alam ko lang na pumapatay ako. Dahil sa kagustuhan ng isang tao. Si Kaeni. Sinusunod ko siya. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa niya sa akin. Sa pagkakadala nito. Kahit pa paano, alam kong gusto niyang iligtas ang aking buhay. Pero sa ngayon, ang pakiramdam ay bayad na ako.
Huwag mo sabihin may plano kang kalabanin siya. Wala. Kinikilala ko siya bilang pinuno natin. Kaya na, gusto kong magkaroon ako ng aking sariling desisyon. Hindi yun para akong disusi. Na pwede niya akong paandarin pa ito kung kailan niya gusto. Hindi ako nagkamali ng pagkakilala sa'yo, Oscar. Gusto ko ang pagiging prangka mo. Siguro, gusto mo rin kausap mo prangka, no? Prangka rin ako, Oscar. Gusto kita. Sinusiyan ka rin ba ni Kay Ernie? Para ano? Para magpakababa sa'yo? Hindi. Gusto kita, Oscar. Hindi ko sinabing mahal kita. Pero darating din. At dahil prangka ako, sasabihin ko sa'yo kung kailan. Ikaw, alam ko hindi mo pa ako mahal. Malamig ang halik mo. Pero dahil prangka ka rin, siguro, sasabihin mo sa akin kapag mahal mo na ako. It has gone too far. Dahil lamang sa ilang gaway ng masasamang elemento ang pagdidiktaran ng lahat ng taong gobyerno masasama. Isa pa ang Oscar Ramos nila. Isa pain in the neck. We must get him by all means. Ano, Anisepa? Tuloy na palang iniwan ni Oscar si Lucille. Eh, kung ako piniling manugang, di... Inay! Ha? Inay! Pinas, tulungan mo kami. Dalian mo. Ako, dahan naman. Baka mabuhay ako ko. Kita mo na, Lucille? Kung ako nag-iasawa mo, di ba kasama ka sana sa ospital? Tumigil ka nga rin, Toto. Baka si Paibig ka rin eh. Huwag ka ng tricycle, please! Sebastian Tato. Huwag mo silang patayin ang anak naman sa akin. Mga kasamahan ko yan sa nayo. Alam ko. Pero sumukoy sila sa ating ngayon. Hindi na naisip na ang pera yun ay para sa ating bayan. Walang puwang sa ating organisasyon ang mga ganakaw. Kami lang ang sasagot sa mga pagkukunan nila, Kay Ernie. Patawarin niyo na ho sila. Mahigpit lang siguro ang kanilang pangailangan, kaya nila nagalawang koleksyon. Ngayon na naman sila nagkamali eh. Pagbigyan mo na sila, Ka Ernie. Patawarin mo na ulit! Hindi ko sila maaaring palayan. May suklong pa tayo. Siya pa iyak na maulit ang pangyayaring ito. Huwag tayo rin. Matagal tayo nagsama tayo, Di. At marami ka nang mali gagawa. Pero wala ka narinig sa akin. Wala akong pakialam. Kung hindi wala ko sa aking ginawa. Ginawa ko yun para sa ating saman. Bakit? Marami rin akong nakikitulong sa'yo. Minsan lang ako nakiusap. Hindi mo pa ako pinagbigyan. Babalik na ako sa amin ngayon. Higit nila akong kailangan doon kaysa dito. Papayagan kitang umalis. Pero pag hindi ka bumalik agad, para makapagsis sa akin, hindi kita bibigyan ng pagkakataon para mapalapit sa ako. Katulad ng mataglaw ni Ahmed. Hindi naman kita bibigyan ng pagkakataon na mapatay mo ko. Bakit pa parating suot mo to? Nung bumabaril ka sa pisngi eh,
agimat yan, ano? Pairam naman, oh. Bakit ba ayaw mo sumagot? Parati ka na lang ganyan, ah. Oscar? Bakit, Ernie? Tuloy kayo. Oscar. Importante itong mission na kapagawas. Kapag ikaw ay nagtagumpay, ito isang karangal para sa iyo at para sa ating samahan. Kabero, magandang umaga sa inyo. Pati mo rito! Papatayin niyo tatay ko! Hindi dito. Napadaan lang. Pero lamang kung gusto linawin sa tatay mo, tungkol kay Ernie. Sinasabi ko na nga ba't yan ang itatanong mo sa akin eh. Bueno, panahon na para malaman mo ang katotohanan. Si Ernie ay hindi kasama sa pangkalatang filtrasyon. Kaya ang ating samahan ay peke, kulorong. Matagal na pala kayo magkakasama ni Ernie. Bakit kayo sumabit sa kanya? Samantalang alam na pala ninyong ganyan. Huli na nang malaman ko. Matanda na ako. Hindi ko na kayang lumapang pa. At saka meron siyang banta na sino man tumiwalag sa samahan ay papatay niya. Ayoko madamay ang mag-ina ko. Kaya pumirmi na kami roon. Bakit hindi kayo pinatay nang malis kayo? Darating yun. Alam ko. Hindi kayo sinisiraan lamang ninyo si Ernie sa kanyang ginawa. Kabero, kung totoo ang sinasabi ninyo, bakit kayo naglihim sa inyong mga kasamahan? Paano'y nakasiksik na sa utak nila ang lahat ng salita ni Ernie? Siya ang pag-asa. Siya lang ang magpagpapaligaya. Mag-aangat sa kahirapan ng mga tao. Paano mong babaliin yun? Maniniwala kaya sila sa salita ko? Kaya sa salita ni Ernie? Mahirap talagang tanggapin. Sa Oscar. Pero wala na mangyayari. Puro pag-asa lang natin sa mga tao. Marami nang natatagong parents ka, Ernie. Sinusolo niya. At kayo, ginagawa lang niya kayong kasangkapan. Hinihintay lang niya na tumaas ang presyo ng iyong ulo. Pagdating ng araw, siya rin ang makikinabang. Siya rin ang papatay sa'yo. Hindi ako madaling maniwala. Paano ko ba kasi siguro na hindi kayo nagsisinungaling? Ang kasinungalingan. Bago mo mapatunayan ang kasinungalingan, kailangan malaman mo muna ang katotohanan. Ito ang pinapili ni Ernie na gamitin mo. Silencer. Ng magandang araw. Ang panauhin po natin sa araw na ito ay pagpana ng ibibigay po niya ang panig ng simbahan tungkol sa nangyayaring krisis sa kasalukuyan. Tulad na sinasabi ng marami, hindi namin sinasabi